Hello, good morning, good afternoon, good evening po. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat, saan man pundako tayo ng bansa naroroon ngayon. Ako nga po pala si Gilbert Harito, isa pong OFW dito sa bansang maraming buhangin at cactus. Sa nakaraan po, meron po akong isang live video na nagsisentimiento sa isang tao. At kung kilala nyo po siya, siya po ay si Palerista TV. Ito po ang kanyang pagmumuka o ang kanyang itsura. So, nag-comment po ako sa mga video niya tungkol sa about political vlog. Lilinawin ko lang po, hindi po ako vlogger. Isa lang po akong ordinaryong OFW at isa lang din po akong ordinaryong mamamayan ng Pilipinas na nagsisentimiento sa mga nangyayari sa ating bansa about sa politika, kaganapan, mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. So, please po sana paki-share po ng video ko, hindi po dahil para sumikat ako or para kumita po ako, kasi kung tutusin po bilang isa pong OFW, sapat na po yung aking kinikita dito para buhayin po yung aking pamilya. Kaya ko lang po ito ginagawa para sitahin po yung mga vlogger na pinagkakakitaan po yung mga video nila. Tapos ang pinagsasabi naman po nila is kabaliktaran sa nangyayari po sa atin. Ayan po yung nakakasama po ng loob. Okay lang po, wala pong masama kumita sa pagbablog, pero sana po yung pagbablog po natin is gamitin po natin tama o gawin po natin tama o neutral po, especially sa lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat po. So, sino nga po ba to si Palerista TV? Isa po siyang aspiring vlogger na sumikat dahil kampanya ni PBBM o ang ating mahal na presidente Bongbong Marcos at ang ating mahal na vice presidente na si Inday Sara Duterte. Sumakay po siya doon sa Agos ng eleksyon na huyon at doon po siya nagsimula mag political vlog at ang mga tinitira ho niya nung panahon na yon is yung mga against sa kampanya nila Pangulong Bongbong Marcos at ating Vice President Inday Sara Duterte. Nung una po is marami pong netizens or mga viewers na natutuwa sa kanya at maraming goods comment talaga. Pero recently, etong mga vlog niya ngayon about kay ating Pangulong Bongbong Marcos is kung titingnan po ninyo is kabaliktaran po ang nangyayari. Kung babasahin po ninyo yung mga comment and po kung nakikita niyo po yung mga comment is almost, kumbaga sa 100%, 80% ng mga comment is bad comment. Against po talaga sa mga pinapaliwanag niya. Hindi ko po maintindihan etong si Palerista TV kung saan niya kinukuha yung mga ganyang content at sa anong klaseng thinking po yung ginagamit niya para mag-video ng ganyan, at yung feedback ng tao po kasi gaya po nung last na video ho niya, may video ho siya na tungkol naman po sa PhilHealth Zero Budget, na ang paliwanag niya ho doon ay hindi naman totally, correct me po if I'm wrong, hindi naman totally si BBM ang may kasalanan kung bakit zero budget ang ating PhilHealth, dahil po ang ating PhilHealth ay tayo pong mga mamamayang Pilipino o manggagawang Pilipino ang nagbibigay ng pondo sa PhilHealth. So given na po yun, okay? Accept po natin yun na tayo po ang nagbibigay ng pondo sa ating PhilHealth. So given na po yun na tayo po ang nagbibigay ng pondo sa ating PhilHealth, tayo pong mga manggagawang Pilipino. At meron pa po siyang pinapaliwanag tungkol sa pagkakaiba po ng pondo at subsidy ng gobyerno sa PhilHealth. So, kung atin naman pong pagtatantuhin yun is tama naman po siya. Magkaiba po yun kasi po yun, sabi niya po,
Ang pondo ay nanggagaling po sa ating mga naghuhulog ng PhilHealth. Then, ang subsidy naman ng gobyerno is yung pagbibigay ng subsidiya para sa PhilHealth. So it means po ba na ang ibig sabihin po ba niyan is okay lang po ba tanggalan ng subsidiya ng gobyerno ang PhilHealth dahil meron naman pong sapat na budget ang PhilHealth na nanggagaling po sa atin. So ang ibig po ba niyang sabihin ay hindi na kailangan bigyan ng premium or subsidiya ng gobyerno ang PhilHealth dahil po sa ating mga nagbabayad o tayo po yung mga naghuhulog. So, ang tanong ko po, ano pong silbi ng gobyerno ninyo o ng ating gobyerno kung kami na lang po ang mga tao, kung kami pong mga taong bayan ang magpupondo diyan sa PhilHealth. Ano po, pag-isipan po natin ho 'yun, 'di ba? Kasi po ang counterpart po ng PhilHealth is ang government. Tayo po yung nagbabayad din at tayo po yung naghuhulog diyan para mapakinabangan din po natin. Syempre ating pong pondo 'yan eh. What if po yung sinasabi po nilang pondo na yan is ibig po bang sabihin nito is okay lang po na wag nang bigyan ng subsidy ng government ang ating PhilHealth dahil mayroon ng putong sobra-sobra at sapat na pondo gaya ng sinabi ni Palerista TV. So sa palagay ko po, kung ganyan lang din naman po ang thinking nila, hindi dapat ang thinking din po natin is i-private na lang din, private na lang din po natin yung PhilHealth na yan. No, hindi na natin po kailangan ng counterpart ng government. Total, tayo naman din po pala ang nag-provide ng pondo ng PhilHealth. So, ano pa pong silbi ninyo? Diba? So, sa tingin ko lang po yun akin lang po yun. Saka, isa po pa pala dyan, sinabi po ni Palerista TV na mga chismoso lang daw po kayo o pati na rin siguro ako, isang chismoso na rin daw po ako kasi kung ano-ano lang daw po mga sinasabi natin at mga bobo ikaw to pakinggan po ninyo mga bobo, walang pinag-aralan. So, at hindi mga nakapag-aral Mr. Palerista, ang mga tao hindi na naman po nagsasabi matalino. na tinanggal daw ni pero, Pangulong Bongbong Marcos for ang your pondo ng information PhilHealth. po, nakapagtapos po ako ng kolehiyo at ni pisong kusing wala po akong binayaran para makapagtapos po. Marami pong salamat, shoutout po sa Taguig City University. Kundi dahil po sa inyo, siguro hindi ko po alam kung nasan po ako ngayon at marami pong salamat talaga kasi patuloy po kayong tumutulong sa mga batang nangangarap mag-aral at makapagtapos po ng pag-aaral. Sana po sa mga namamahala po niyan ay humaba pa po ang buhay ninyo at ganun din po sampu ng mga lahi ninyo. Balik po tayo sa topic. Itong si Palerista TV talaga is number 1 loyalist Itong si Palerista TV ay meron pa po siyang sinabi about dun po sa 2019 if I'm not mistaken na PhilHealth budget na nawawala. I don't know how much amount yun, 15 million o bala na ho kayo, ibalikan nyo na lang po yung mga video niya kasi hindi ko naman po masyadong inaano yun. Basta noong 2019 daw ho, meron pong nawawalang milyon na budget ng PhilHealth at hinahanap po niya yun. Nasaan na daw po ba yun? Dapat po daw bang may managot doon? So, babalik ko naman sa iyo ang tanong, Boss Palerista TV, at kung hindi ka siguro nanonood ng balita o chismis lang din po yung mga balita na papanood namin, ang pondo po na hinahanap mong nawawala ay sino po ang nasa likod? O hindi ko po sinasabing siya, is allegation lang po yan ng mga balitang yan. Sino po ang nasa likod ng sinasabi mong pondong nawawala? Di ba po kakampi mo? Kakampi nyo mga loyalist. Di ba? Walang iba po kundi si Madam Risa Hontiveros. Hello, kaway-kaway po. Di ba po?
balikan po natin yung mga balita kung sino po ang nasa likod ng PhilHealth na budget na yan, ng pondo na yan na nawawala. At sino po ang tao na yan sa likod ng PhilHealth na yan. Hindi ako ma-update po tungkol sa ganyan. So pwede nyo sabihin chismis ko lang yan dahil narinig ko lang din sa balita na naliling po yan kay our Senator Miss Risa Hontiveros, di ba? So, exit na po natin yung mga ganyan-ganyan. So, ibalik po natin kay Mr. Palirista. Mr. Palirista TV, yo, napaka-loyalist mo. May tanong po ako sa iyo. May tanong po ako sa iyo at sa mga nagko-comment sa mga video mo. Loyalist, yes, loyalist, loyalist ka po ba talaga? Loyalista ka po ba talaga? Yun pala ang tamang term. Loyalista ka po ba talaga o oportunista? Ano po sa dalawa? Kasi kayo pong mga viewers ngayon, kayo po ang sumagot ng tanong ko. Kung loyalista nga ba po ba talaga tong si Palirista o isang oportunista? So, ayan masyado siyang believe sa mga pinagagawa ngayon ng kasalukuyang nakaupo sa termino. So, kami pong mga ordinaryong Pilipino na nasa baba lang din. Parang wala naman kaming nakikita talaga. O ewan ko dito kay Palirista o sa lahat po ng vlogger na nakasuporta sa ating administrasyon. Please naman po, kami pong mga simpleng mamamayan, nagmamakaawa po kami sa inyo na ipakita nyo naman sa amin yung kahit katiting na nagawa ng administrasyon na ito para maniwala naman kami sa inyo at mag-comment kami ng maganda sa inyo. Kasi talagang wala po kami nakikitang pagbabago o mas nagbago o mas ginandahan pa yung naunang administrasyon na pinalitan niya na sinundan niyang administrasyon. So, 'di ba? Ay kung mag-fast forward tayo, mag-backward tayo, bumalik po tayo sa nakaraan. 'Di ba? Nung panahon po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, talaga po, bago pa lang po umupo, nagkandawalaan po lahat. Hindi naman totally as in nawala, pero talagang naramdaman nyo po yung takot ng tao. Naramdaman po ninyo yung takot ng tao sa kanya. Masarap na po maglakad sa gabi. Yung alam mong hindi kampante ka na payapa po yung nilalakaran mo, lalo po yung mga kababaihan po natin dyan na estudyante at mga nagtatrabaho po na umuwi po sa madaling araw at sa gabi. Kampante po sila na wala pong mga masasamang tao na ngayon na aaligid-aligid. Pero ngayon po ang dami na po, lalo po ngayon pong magpaparating na holiday sa atin, mapaparating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Merry Christmas po sa lahat and Happy New Year. Ayun po, bumabalik na po yung takot ng tao. Nakakatakot po kasi biruin mo magsisimbang gabi ka lang. Although dati pa naman to, pero nung panahon po ni Pangulong Duterte, may talaga pong nagkandawalaan po to. Yung mga riot ng kabataan, ngayon nagbabalikan na naman po. Pati yung mga snatcher, mga kung ano-ano, mga patayan, yan. Ang dami na po nangyayari. So ito po, panoorin niyo po yung isang example kong video. O di ba po? Ayan, tingnan niyo po. Tapos sasabihin po ni Palirista na isisisi na naman po natin sa ating presidente ang mga nangyayari. Bakit hindi? Kasi siya po yung siya po yung leader. Siya po yung leader. Ang kailangan po ng bansa natin is yung leader na pag sinabi niyang huwag niyong gawin ito, dapat yung mga tao matatakot at masusunod. Kung ang leader natin ay ganito yung sasabihin, Ang babala nyo po
sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon? Matatakot at susunod ka ba sa mga ganyan pagsasasabi niya? Bahala kayo sa Diba? ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Kaya po yun, Sa mga dumarami drug po na naman syndicate. po yung Ano? Yung babala niyo po Mga- sa mga drug syndicate na hindi urban term tumitigil to, sa kanila mga ngayon? masasamang loob ngayon sa ating Pilipinas. Talaga lang sa totoo lang. Bahala kayo sa ginagawa Kayo po niyo, mga basta vlogger ni tuloy-tuloy na lang kami. administrasyon, kayo po yung mga vlogger ni BBM, please parang awa nyo na. Ipakita po ninyo sa amin yung magandang side. Kasi kami wala po talaga kaming makita. Saka ito project sige sa project. Ano po ba mga project ngayon May si Palerista nagpakita ng mga project ni PBBM, yung mga highway diyan sa C5. Alam ko hindi pa siya presidente, ginagawa na yun eh. Pwede siguro tinuloy credit sa kanya kasi kung tinuloy di ba? Kaya mga Cavitex daw tapos connected na sa C5. Hindi pa presidente si BBM, ginagawa na yan dyan eh. Then ano po bukod pa doon, ano pa ang mga ginawa niya? Ano pa ba ang ginawa ni PBBM? Nagbigay ng yero, ng plywood, ng 2x2 pa sa mga binagyo, yung po ba? Mga ayuda, ano pa? Yung mga flood control na na-overwhelm lang, sabi na-overwhelm lang daw yung mga flood control. May nakita ako sa Facebook kasi chismoso po ako. May nakita po ako yung mga dustpan, walis, mga walis tingting, dustpan, mga dustbin, yung mga basurahan. Ayun po yung mga nakita ko eh. So, gusto nyo po ng comparison? Yung nakaraan, di ba? Nakaraan termino ni President Rodrigo Duterte, project po niya. Number 1 na po yan. Isa po kaming nakikinabang mga OFW. Nakikinabang po kami dyan sa 10 years passport, di ba? Kaya sana yung mga OFW na bumabatikos kay ating President Duterte, mahiya naman kayo sa mga balat nyo, 10 years na ang passport ninyo. Saka paglinis po ng ating airport, tandaan po ninyo, isang salita lang ni Pangulong Rodrigo Duterte na kung sino man pa, wag meron pang tanim dyan sa airport, umanda kayong lahat, diba? Nagkandawalaan, pero ito naman nung kay PBBM, ewan ko kung napanood din ninyo kasi chismoso po ako, may isang OFW, may daladalang iPhone, kinuha, di ba? Kasi bakit nagkaroon ng iPhone? Hello, OFW po yan, may pambili po yan, kahit po sabihin nating katulong po yan. Hindi ko po dinadaw ng mga katulong Proud po ako sa inyo kasi po ang mother ko po ay isa rin pong katulong at iyan po, ang mother ko po ang sumuporta po sa akin at kahit siya po ang sumuporta nung panahon na nag-aaral po ako ng college. Thank you ma, I love you. Love na love ko po kayo talaga. Then sa ating mga OFW na mga kasambahay, huwag niyo pong ikahiya. Huwag niyo pong ikahiya ang trabaho ninyo. Proud po kami sa inyo. Saludo po kami. 3 kamay, 4, 2 kamay, 3, 4. Saludo po kami. Baw po kami sa inyo. At kundi dahil po sa inyo, isa po kayong malaking part ng revenue ng ating bansang Pilipinas. Then isa pa pong words para po sa ating mga kasambahay na OFW Huwag niyo po ikakahiya yan kasi nung bata pa po ako, ay hindi naman nung panahon teenager, asaran, di ba? Di ba? Kunyari, si ganito, ang nanay niya katulong, ganyan. Oo, para kung gustong gumante, pero bilang respeto dahil magkakaibigan kayo, na lang, keep mo na lang yun kasi mas masama yung sasabihin mo, 'di ba? Kung kunyari ito guys, sa isa pong classroom, dito po sa loob ng isang classroom, mga kincho lang, bawal lumabas. Sa loob po ng isang classroom, lahat po inisa-isa ng teacher.
Gilbert. Tayo. Anong trabaho ng nanay at tatay mo? Ako naman. Ako, ang trabaho po ng tatay ko is fishball vendor. At ang nanay ko naman po ay isa pong katulong. Oh. 'Di ba? Ito naman si ganito. Ikaw, Juan de la Cruz. Anong trabaho ng tatay mo at ang nanay mo? Ito si Juan de la Cruz hindi makasagot kasi alam niya, ang tatay niya adik, ang tatay niya pusher. Oh. Ang tanong ko po sa dalawang yun, mas nakaka-proud po ba sabihin na ang tatay natin is adik at pusher? 'Di ba? O yung mas nakaka-proud po ba sabihin natin na ang nanay natin is katulong? Kaya mo bang sabihin 'yan? Kaya nyo po bang sabihin yan sa maraming tao na ang tatay ninyo o ang nanay ninyo is adik o pusher, di ba? Yun po yung na-realize ko. So, proud po ako sa inyo sa lahat po ng OFW lumalaban para sa bayan. Marami pong salamat. Then, nawala na tayo, nakipalirista tayo. Palirista TV, nakikiusap kami sa iyo na sana kung gusto mo magumanda yung mga comment mo naman sa'yo kasi grabe ang kapal na ng mukha mo, sobra ang kapal ng mukha mo dahil tingnan mo tingnan mo mga comment sa'yo. Di ba? Tapos patuloy ka pa rin na nagbibideo ng ganyan, video ng BBM mo, pero tingnan mo yung mga kino-comment ng tao sa'yo, di ba? Hindi ka ba, sir, hindi ka po ba nahihiya sa balat mo? Hindi ka po ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo? 'Di ba? Please lang po kasi yung wala po talaga kami pang nakikitang maganda ngayon. Ewan ko sana etong mga susunod na 3 years 3 years pa na termino ng ating Pangulo. Sana naman ay magkaroon ng konting pagbabago kasi po mas lalo pong lumalala. 'Di ba? Nagkakaroon po na ng mga patayan, holdapan, riot. Yan, number 1 yan, yung mga riot ng kabataan wala naman dati yan nung panahon ni Rodrigo Duterte. Walang nagra-riot ng mga kabataan dahil ang pulis po datin sa labas is active. Shoutout po sa inyong mga pulis na hindi ko po kayo tinitira dito. Bakit nagkaroon ng mga riotan na naman ngayon, mga kaguluhan na naman ngayon. Ang naano ko lang po is sasabihin na naman kasi ni Palirista yung mga ganyang gulo, riot, patayan. Ay isisisi na naman natin sa ating Pangulo. Natural po. Bakit? Siya po yung leader Kung meron po tayong leader na may pangil at kamao talaga na magdidikta na sasabihin na itigil nyo yan at mga ganyan. Wala pong gagawa ng ganyan. So, kahit ikaw lasing na lasing ka, mas pipiliin mo na lang matulog sa bahay kaysa magwala ka. So, panoorin nyo po to. Ito po yung tuwa na video na nakakatuwang video dahil talagang tatagos po sa mga puso ninyo tong video na to. Panoorin po ninyo. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at diba inyong po? napapahirap sa Pilipino. Kung ganyan. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin karasan, ito na ang huli ninyo. Merry Christmas. Ano po sa tingin ninyo? Matatakot ka talaga dahil ito na po ang inyong huling Merry Christmas. Maraming po salamat po sa lahat at sana po paki-like and share na lang po tong video na to para umabot naman po sa ating mga vlogger na loyalista dyan. Na kasi kung hindi ho tayo magsasalita at kung puro na lang ho sila din ang magsasalita, di ba? Paano naman ho tayo yung side po natin? Kaya sabi nga ho ni Palirista TV, mag-vlogger din kayo. Pero ako po, hindi po ako nagba-vlogger. Nag-video lang po ako para makita po nila na meron pong isang tao at marami po na nakikita yung pagkakaiba talaga ngayon. Isa na po ako doon sa maraming tao na yun na
lumabas at nagsentimiento sa mga ganyan. Oh. Saka po parang nakikiusap po ako sa inyo. Sana po yung mga ganyan po, mga ganyan pong klaseng vlogger, paki-unfollow na lang po kasi unhealthy po talaga sila sa social media. Hindi po sila karapat dapat na magkaroon ng maraming followers. Sa totoo lang, kung ganyan lang din naman, hindi po sila worth it. Kasi tandaan po ninyo good or bad comment man po yan, is views pa rin po nila yan. Sila pa rin po ang kikita dyan. Kung mag-comment man po tayo na mag-comment ng hindi maganda, murahin man po natin na murahin sila o tirahin po ng tirahin sila, is hindi po nila ikakabagsak yun dahil views pa rin po nila yun eh. Tandaan po natin yun. So kung meron man po tayong susuportahan mga vloggers o mga content creator, ito po, sana po pakisuportahan po natin itong content creator na po na to. Napakaganda po ng mga video niya, at ito po, itong mga gantong klase pong vlogger ang dapat nating pinapasikat o mas lalo pa po nating inaangat kasi mas marami pa po silang natutulungan talaga. Totoo po, kung hindi man po natin kayang gawin yung ginagawa niya, sana sa pamamagitan na lang ng pag-follow at pag-like, at wag na rin po nating i-skip yung mga video ng mga ganyan, mga commercial po ng mga ganyan. Laking pong tulong po talaga para sa kanila. Actually, itong vlogger ko na to, nai-inspire po ako. Marami pa po yan sila eh. Hindi ko na lang po na-capture kung sino-sino pa po yun. Isa lang po siya sa pinaka magandang suportahan at panoorin kasi nakakaantig talaga ng puso. Sana po yan po, ganyan pong mga klase ng tao ang mga suportahan natin. Maraming salamat po, at sana po ay itong darating na Kapaskuhan at bagong taon at kahit papano po ay makaraos at makasubad po tayo sa kabila po ng mga pinagdadaanan ng ating bansa. Manalangin lang po tayo at huwag po tayong makalimot sa taas. Number 1 po yan. Kahit anong pong problema o pasanin po natin ay malalampasan din po natin. Tandaan po natin, sabi nga sa kanta ni Gary B, ay mali pala, tanong niya pala yun. Hindi po natutulog ang Diyos, dahil sabi niya natutulog po ba ang Diyos? Hindi po natutulog. Marahil nangyayari lang po to dahil para isa lang po sa mga pagsubok natin sa buhay. Lahat naman po tayo may pinagdadaanan. Sana, dalangin ko lang isang araw na ang bansang Pilipinas po ay makaahon na po sa bunganga ng mga buhaya. Malapit na po tayong kagatin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Merry Christmas and Happy New Year.